Ako si Lev Bautista, 62 years old. Nakatira ako dito sa Dasmariñas, Cavite. Nag-abroad ako ng mahabang panahon, halos 30 years. Siyempre, kinakailangan gawin ko yon dahil yun lang naman ang alam kong trabaho eh. Doon ako nasanay sa pagluluto sa barko. Sa trabaho na yon bilang seaman, doon ko kinuha yung mga yung pagpapaaral ko sa mga anak ko at yung mga pangangailangan din namin sa bahay. Year 2000, naisip ko rin na tumigil ako, bumili ako ng sasakyan, yun, jeep nga, kaya naranasan ko yung buhay ng pamamasada. Kaya doon ko naman sila ikinukuha ng yung mga pangangailangan nila. Bagamat parang talagang kulang kasi tatlo na silang sunod-sunod sila, magka-college. Kaya bumalik uli ako sa pagbabarko. Noong sa aking pagbabalik, mahigit 10 taon pa ako na nagtrabaho bilang seaman. Nung ako'y umuwi, panahon ng pandemic. At simula noon, dito na ako nag-stay. Kasi that time, tapos na rin yung mga anak ko. Meron na silang konting yung konting hanap buhay. After 4 months naman, siguro hindi lang ako aware sa yung pakiramdam ko na kasi malakas ang katawan ko noon. Parang baliwala lang sa akin yung mga konti-konting sakit. Pero dumating yung time na hindi ko makayanan yung yung hilab ng tiyan ko. Doon na pala siya nagsimula yung sa colon cancer ko, kaya nung ma-confine ako sa hospital, sinabihan na ako ng doktor na kinakailangan magpaano na ako yung colonoscopy, magpa-CT scan, tapos asap yung sa akin, operasyon. Awa ng Diyos, nakaraos ako ng operasyon. Siguro ako, 1 week sa hospital. Kasi sabi ng doktor, malakas yung katawan ko dapat 15 days. Ginawa lang ng doktor na 7 days, pinauwi na ako. Biro mo, 2 taon na ako, awa ng Diyos sa akin yon at sa aking pamilya. Kaya tumatagal ako ng ganito. Siyempre, mahirap magpagamot pag walang pera. Pero ako, iba kasi yung akin Kahit wala akong maraming pera, nagtitiwala ako sa Diyos. O yung di kapalaran ko maganda yon na ako stage 4, pero binubuhay ako ng Diyos. Ganon lang naman yun Saka, siyempre, yung pagtitiwala at saka lakas ng kalooban. Siyempre, milyon salamat doon sa Diyos. Malaking, kasi sa mga lahat ng kabutihan niya sa amin, nararamdaman namin niyo yung kabutihan ng Diyos sa amin. Siyempre, katulad ko, 2 taon na nga akong may sakit Pero isipin mo, wala man akong negosyo. Paano ko nakakasurvive? Diba? Awa ng Diyos yun. Yung mga ibang tulong, dumadating sa akin. Siguro, kaloob ng Diyos yun na yung sa ganoong paraan, medyo mag-extend pa ako, yung makatagal-tagal pa ako, gano'n. Ang maipapayo ko sa mga may karamdaman, lalo't kayo yung padre de pamilya, huwag kayong panghihinaan ng kalooban kasi meron naman Diyos na umaalalay sa atin. At siyempre, pag inisip natin yan, yun ang papatay sa atin. Kaya kinakailangan yung pagtitiwala sa Diyos, lakas ng kalooban. Ang maipapayo ko sa mga anak ng mga magulang may mga karamdaman, kung meron din lang kayo maisusuporta sa inyong mga magulang na may karamdaman, gawin nyo habang nakakakilos pa, medyo may kalakasan pa. At doon yun lang naman maipapakita yung pagmamahal nyo sa inyong mga magulang. Kaya habang buhay, mahalin nyo yung mga magulang nyo. Kaya ipagtiwala natin sa Diyos yung ating mga ginagawa. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang.